praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Tayo po'y manalangin. Our faithful and Heavenly Father, we come to your throne of grace na we worship you in spirit and truth. Dalangin namin ang iyong pamamatduway sa aming short devotion na ito. Ganun din, Panginoon, na inaalala namin ang aming beloved tate na patuloy mong bigyan ng kalakasan at katalinuhan at sa kanyang speaking engagement doon sa Estados Unidos. Naway ang iyong pangalan lamang ang maitaas at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray, Amen. Kayo po'y umupo. Isa pong malaking pribileyo na pagtiwalaan po tayo ng ating beloved tate na makapagsalita sa kanyang pulpit. Ang title po ng aking devotion na to ay Prayer Warrior, the Power of Persistent Prayer. Prayer Warrior, Power of Persistent Prayer. Diyan po sa Ephesians 6:18. Ang Tagalog po ng prayer warrior is mandirigma ng panalangin. No? Mandirigma ng pangalan. Una ko hong narinig ito nung mga unang award sa Eagle Award. No? Sabi ko, ano yung prayer warrior? Sabi. Ang prayer warrior, yan yung lagi at religiously na umaaten sa Jeremiah 33. Diba? Way back, kailan yung unang natin, Patriarch's Night natin yun. Ngayon, isa sa mga good example ng prayer warrior ay ang ating beloved tate, no? Classic example ng prayer warrior. Hindi lang sa lagi siyang umaaten sa ating Jeremiah every Wednesday, no? Maski nandun po yan sa kanyang trabaho sa Congress, ang puso't isipin din po niyan nandito sa Jeremiah 33. Papasabi po yan kung in case po hindi po siya makakaabot. Pero most of the time po, umaabot po yan sa ating prayer, Jeremiah 33. No? Minsan nga, siya na mismo, ang ating beloved tate, ang nagsabi na isa po siyang warrior. Nung kinanta niya po yung warrior is a child, di ba? Iba naman pong klaseng warrior yon. Kasi although mapanalanginin ng ating beloved pastor, doon sa kanta pong yun, minsan nangangailangan daw po siya ng fellowship ng ating mga men. No? Yun yung parang buod nung kantang yun. But the first, the term prayer warrior is not specifically found in the King James Bible. No? Prayer warrior is someone who is dedicated to praying fervently, regularly, can be interred that emphasize the importance of power of prayer. Dito po sa ating Biblia, no, meron pong sinabi si Apostol Pablo kung saan tumutugma sa isang prayer warrior. Yun nga po yung ating binasang Ephesians 6:18. Praying always. Meron din pong example dyan sa 1 Thessalonians 5:17, yun po yung pray without ceasing. No? Ito po yung mga example ng prayer warrior. Ibig sabihin, hindi man sinabi yung word mismo na prayer warrior, pero pinapatungkulan ni Apostol Pablo rito ang mga mananampalataya na ang isa sa mga ministry nila ay ang panalangin. No? Isa rin po dyan ang James 5:16, yung confess your faults
The effectual fervent prayer of the righteous man availeth much, no? The book of Ephesians in New Testament is an epistle of Apostle Paul to the Christian in Ephesus. One of the letter that addresses are the role of the believers. Even though we are Gentiles, we are included in God's plan of salvation. No. Kung kung isa-summarize natin ang chapter 6 ng Ephesians, no? Sa verse 11, nakalagay po doon sa verse 11, put on the whole armor of God. Di ba? Buksan po natin doon sa Ephesians verse 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So, tayo po bilang mananampalataya, matindi po ang ating kalaban. Itong Jeremiah 33:3 natin ngayon na prayer, minsan pinagbawalang bahala lang ng ibang mga miyembro ito. Pero itong ministry ng panalangin, napaka-importante po nito. Ultimo nga ang ating Panginoong Hesukristo sinabi niya, manalangin ang bawat isa sa kanyang mga apostol. Isang ehemplo siya ng kung paano manalangin, no? So hindi biro ang ating kalaban dito. Ang devil. Sa verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, no? But against principalities. So, yun yung mga kalaban natin. Principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. No? Kaya dito binanggit na yung armor. Armor of God. Ano yung mga armor na yon? Yun yung girts of loins, breastplate, feet shod, at saka shield. Ngayon yung armor dito, ito yung mga defense. Kumbaga sa itong depensa natin. Pag nanghihina tayo, pag nanghihinawa tayo, mga depensa to. Yung naman, yung sword, yun yung opensa naman natin. Sa kalaban. Ito yung salita ng Diyos, ito yung Biblia. No? Nakalagay doon sa 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand, therefore, having your loins girt. Yun po yung next slide. Doon po sa ating PowerPoint. Sa taas. Pakilagay po doon sa slide ng introduction. Hindi po dyan. Yan. Nakita nyo po dyan yung armor of God, no? Isang armor po yan. Analogy ni Apostle Paul, paano tayo, paano natin lalabanan yung kalaban natin, sa pamamagitan nito, ginawa niya ng halintulad ang armor. Ang mga defense na ibinigay niya ay ang girt of loins, breastplate of... Yung girt of loins, yan po yung belt, no, armor. No? Mabigat po yan. Yung breastplate, yan po yung nandito, nung armor. Roman soldier po yan. Siguro po si Apostle Pablo, nung nakulong po siya, nakikita niya tong mga Roman soldier na bago pumunta sa isang warfare, no? Ito ang suot, kaya ganyan niya po inihalintulad ang pananalangin na dapat meron kayo nito para hindi kayo manghinawa sa ministry ng panalangin, no? Andun po yung breastplate of righteousness, your feet shod with the preparation of gospel and peace,
Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts. Ito yung pana, no? Para masangga yung pana, yung darts. Ngayon, next slide. Doon po tayo sa praying always. Punta na po tayo rito sa Ephesians 6:18 at ating himay-himayin. Itong prayer ng na sinasabi rito ni Apostle Paul sa verse 18. Ang sabi rito, praying always. Not just scheduled prayer, but daily ongoing conversation with God. Alam niyo po, pag tayo ay nananalangin, tayo po'y kumakausap sa ating Panginoon. No? So, adoration, minsan nga sa ating panalangin, umaawit pa tayo. Dahil kasi ino-honor natin ang ating Panginoon. No? Ito sa 1 Thessalonians 5:17. Isa rin to, pray without ceasing. Ang ibig sabihin po rito ng pray without ceasing, it means a lifestyle of prayer. Ito na po ang ating buhay. So, sa umaga, panalangin. Kakain ka, mananalangin ka. Papasok ka sa iyong hanap buhay, sa iyong eskwela, kung estudyante ka, mananalangin ka. Pagdating ng tanghali, kakain ka, mananalangin ka. Ganyan ang buhay ng ating mananampalataya. Nabubuhay tayo sa panalangin. Sa next slide please. With all prayers and supplication. Tulad nga po ng nating nasabi, ang prayers generally communicating with God, no? Supplication, ano bang specific prayer mo, no? Earnest request, requesting to God. Minsan sabi rin ng Bible panalangin mo ako, may sakit ako. Pero dapat specific, kaya dito pag nananalangin po tayo, ano pong sakit? May ubo, may cancer. Kasi siyempre, hindi rin, although na all-knowing ang ating Panginoon, kailangan ang fervent prayer ng mga righteous na corporate prayer, papakinggan at papakinggan ng Panginoon yan. No? Yun ang ibig sabihin ng with all prayers and supplication. Next slide please. In the Spirit. Praying under the guidance and empowerment of the Holy Spirit. Buksan po natin sa Romans 8:26. Romans 8:26. Likewise, the Spirit is also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Minsan meron tayong panalangin na hindi natin mabigkas-bigkas siguro dahil ikaw ay umiiyak, no? Minsan galit na galit ka o sa panalangin, pero dapat hindi ganun. Dapat mananalangin ka na mayroong pakumbaba sa ating Panginoon. Alam na ng Panginoon kung anong ipapanalangin mo. Kasi nga ang ating Panginoon ay all-knowing, no? Praying under the guidance of empowerment of the Holy Spirit. Dependence to God. This is not about emotions, umaasa ka na sasagutin ng Panginoong Diyos ang panalangin mo, no? May problema ka sa iyong hanap buhay? Lagi kang binubuli ba? O lagi kang balagong sa iyong trabaho? Panalangin mo, no? Kasi yung mga boss mong yan, bibigyan ng pangunawa ng Panginoon. Lagi ka bang utang ng utang? Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo umuutang, Dapat, papanalangin mo rin, Panginoon, na bigyan mo po ako ng basket of income
kung saan ito po ay galing po sa inyo. Di ba? At madidinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. No? Next slide, please. Watching with all perseverance. Watching means spiritually awake. No? Yung hindi natutulog habang nagpipreach ang ating beloved tate. No? Dapat laging awake. Ano ba yung kanta ngayon? Medyo senior na. Awake and alive. Enthusiastic. Yan. Pasensya na, senior. May perseverance is needed because answers may delay and the enemy wants us to give up. Yun po No? Pagka hindi mo binanggit yung specific prayer mo, madidili yan. Yun sabi sa, buksan natin sa Luke 18 verse 1. Luke 18 verse 1. Luke 18 verse 1. And he spake unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Huwag tayong manghinawa na manalangin. Maging buhay na natin to, ang panalangin. No? Always pray and not to faint. Yun ang sabi. And dun sa last natin, for all saints, ito po yung intercessory prayer natin. Praying for others in the body of Christ. Tayo po, yung ginagawa natin every Tuesday, corporate prayer. Napaka-importante po niyan. Praying others in the body of Christ. Not only to ourselves. Panalangin natin ang mga persecuted. Meron po tayong mga bagong dun sa klase ni preacher Romel Ramos, no? Siyempre sa kanilang pamilya, siya pa lang unang parang high school pa lang siya. So pine-persecute siya ng pamilya niya, siguro ng magulang niya. Kasi nadanasan ko rin yan during nung college days ako, na ako lang sa amin, no, Katoliko kami. Ako lang ang Baptist. At pinagalitan ako ng tatay ko, pinalayas, hanggang sa napunta sa akin tiyahin. Sinagot naman ako ng akin tiyahin. Pero, nanalangin pa rin ako. Bandang huli, every Mother's Day dito, celebration, nadadala ko ang nanay ko. No, nandun na po siya sa langit, graduate na po siya. Ang father ko, 87 na, nadala ko ng Father's Day. No? Talagang ang panalangin ang sagot dyan ng Panginoon yes. Later, no. Yes, pag gusto ng Panginoon, ibigay sa iyo yan, ibibigay sa iyo yung panalangin mo. Pagka hindi pa, later, baka hindi mo pa kailangan yung perang yan Pinapanalangin mo pera, baka magumon ka lang sa bisyo o Later na lang. At dapat tanggapin mo rin ang no. Hindi pa magiging pagpapala sa iyo yan. Kaya tanggapin mo ang no, maski mag-prayer ka na hindi pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. No? Our prayer bulletin is a very good example of prayer list. Since it's already a complete list of requests, who do we pray for? Incorporating prayer into daily activity. No? In conclusion, I believe the power of prayer to our life, especially to all the brethren who are religiously and faithfully doing prayer as their regular practice. Lahat po tayo pwedeng maging prayer warrior. Bata, matanda, BYI, working people, not only Jolly 60s. Ngayon nga, ang dami naming Jolly 60s. Thank you, Jolly 60s. Being prayer warrior. Ibig sabihin, lahat tayo mananalangin. Meron po tayong kasabihan na habang may buhay, ano sagot? May panalangin. Habang may buhay, may panalangin.
no? Mananalangin tayo tuwing Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, no? Maniwala po tayo sa panalangin. Dahil pag may panalangin, may sagot po diyan, no? At dahil po may panalangin habang may buhay, merong pananampalataya. Yan. Mananampalataya po tayo sa ating panalangin at ating buhay Kristiyano, no? Manampalataya tayo na tayo ay sasagutin ng ating panalangin. Para dun sa ating kasabihan na habang may buhay, anong sagot? May pag-ibig. Dahil ang ating panalangin, umiibig ka sa ating brethren at sa ating lalo na sa ating gobyerno ngayon. May problema ang ating gobyerno, ating presidente. Dapat din nating ipanalangin yan, no? At ngayon, maniwala po tayo sa kasabihan, habang may buhay, wala nang sagot. Habang may buhay, may pag-asa. Yan. Prayer is not a piece of armor, katulad ng sinabi ko. Apostle Paul emphasized prayer as essential to spiritual victory. Maraming salamat po.